ating tatalakayin ngayon ang isang katanungan na nanggaling kay Brother Mark Ephraim. Ang kanyang katanungan ay kung pwede ba makatanggap ng komunyon kung ikinasal ka sa ibang simbahan o sekta? Kung dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan ug unsa gayud ang tinuod nga panudlo sa atong simbahan. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug may balon sa kamaturan. Kay sa kamaturan. Hindi natin sinasamba si Mary bilang Diyos. Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. Kini inyong alagad, si Brother Edgar Luna. Sister Elaine, God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga kapatid. Nandito naman tayo sa ating programa kay Unsabay Kamaturan. Ang ating tatalakayin ngayon ang isang katanungan na nanggaling kay Brother Mark Ephraim. Ang kanyang katanungan ay kung pwede ba makatanggap ng komunyon kung ikinasal ka sa ibang simbahan o sekta. Yan ang sasagutin natin mga kapatid. Pero bago pa ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe at Edgar Logan channel. Like, comment, at share. Kung may mga katanungan kayo mga kapatid, mag-message lang. At sasagutin yan ng ating programa kay Unsabay Kamaturan at upang marami pa kayong matututunan sa ating pananampalatayang Katoliko. So sa katanungan ni Brother Ephraim kung pwede ba makatanggap ng komunyon kung ikinasal ka sa ibang sekta o simbahan, ang sagot niyan, Brother Mark, na hindi pwede. At bakit? Dahil kung kasal ka sa ibang simbahan na hindi Katoliko, nagkasala ka sa ikatlong utos ng Diyos. Nakasaad sa ikatlong utos na ang pagsamba at pagpapakasal sa simbahang Katoliko lamang. At nagkakasala rin tayo sa ika-6 ng utos ng ating simbahan na nakasaad, to obey the laws which the Church has made to keep marriage sacred. Ang pagsamba o pagpapakasal sa ibang simbahan ay nagkakasala laban sa pag-ibig natin sa Diyos. At ang pagkomunyon na nasa estado ka ng kasalanan, mortal man o venial, nagkakasala sa kabutihan ng pananampalataya o virtue of faith, kung saan nagkakasala ka ng sacrilege. At ayon pa ni San Pablo sa unang Korinto, chapter 11, verse 27. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So mga kapatid, sa kanyang sulat sa taga-Korinto na ang sabi ni San Pablo na ang mga Kristiyano ay kailangan rightly disposed sa pagtanggap ng komunyon. Mga kapatid, kailangan wala siyang kasalanang mortal. Sabi ni San Pablo, ay kasalanang sacrilege ang pagtanggap ng komunyon sa tinapay o alak kung patay ang spirituality ng isang tao. Kung kumain at uminom ka na hindi karapat-dapat, ay nagkakasala ka sa laban sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Ito ang nagpapatibay ng pananampalatayang Katoliko na ang kabuuan ng Panginoong Hesukristo naroon sa tinapay o alak. Kung kumain ka na hindi karapat-dapat, nagkakasala ka ng sacrilege laban sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang laban sa kanyang katawan, na ang ibig sabihin na itong dalawa
Nariyan ay tinapay ang iyong tinanggap. Ganon din sa alak. Kaya mga kapatid, sa Katolikong simbahan lamang tayo magpakasal dahil ang Diyos ang nag-iisa sa atin. Pero ang kasal sa pastor, mayor, priest, ito ay isang legal at hindi ito sakramento o hindi kasal sa paningin ng Diyos. Pero kung kasal ka sa ibang sekta at isa kang Katoliko, kung nakatanggap ka ng absolusyon na nanggaling sa pari, pwede ka makatanggap ng komunyon. Pero sa isang kondisyon, na hindi makipagtalik sa iyong asawa hanggat na matanggap ninyo ang sakramento sa kasal sa simbahang Katoliko. Yun po ang kasagutan sa katanungan ni Brother Mark Dufresne. Sana mga kapatid, marami kayong natutunan sa maikling video na ito. At maraming salamat na rin sa lahat na nag-subscribe sa ating YouTube channel. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe Edgar Logan Channel upang marami pa kayong matutunan sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po ang inyong lingkod, Sister Amy. God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.